Alright, Craftmaster. So, i-continue natin yung pinag-uusapan natin na tungkol sa jobs, ano? So, natapos tayo sa iba't ibang klase ng posisyon na pagtapon ng jobs. Okay, so ito yung lead hand. Kung kanan ka, kaliwa yung ating pang jobs, no? So, again, meron dito pwedeng galing sa baba, pwede galing sa gitna, at pwede galing dito sa may taas. Ano? Again, ginagamit natin yan para meron tayong tinatawag na paiba-ibang paiba-ibang diskarte or yung unpredictability nga, no, yung sinasabi natin unpredictability, dahil kinakailangan talaga yan sa laro or sports na boxing. Okay? Now, ang jobs is mostly ginagamit yan sa pag-opensa. No, hindi ka naman pwedeng gumamit ng jobs habang dumedepensa dahil sa rason na delikado. Okay, say for example, dumedepensa ka, tapos jumajab ka, delikado yun, lalo't umaatras ka. So more likely, ang paggamit ng jobs is you are on an attack mode, no? Or sinusubok mo yung kalaban. Yung bigat mo, yung persa mo is nandito sa may left side, no? Nakaganon. Medyo nakaabante ka. Okay? Or nandito ka lang sa tamang balanse. Pero kung gagamit ka ng jabs na nakalayo, wala naman siyang, hindi naman siya ganun kalakas, ano? Or pwede pang-uyo lang habang umatras. Pero ang gamit talaga ng jabs, mga craftmaster, is pag set up ng suntok or pang-intimidate ng mga gagawing pag-atake ng kalaban. So again, dapat ito is may lakas at least 50%. Now, alam na natin kung para saan, alam na natin kung gaano dapat kalakas. Now, ang gagawin natin is yung unpredictability pa rin. So, lalaruin pa rin natin yung ating jobs para maging effective siya. So, paano paglaro ng jobs? Say for example, nakapwesto ka or hinahanting mo yung kalaban, so pwede ka magtapon ng malakas na jobs. Okay? Mahinang jobs. Okay? I mean, hindi ko naman sinasabi na kailangan na yung 50% at least is ganun dapat, ano? I mean, kung tatapon ka talaga ng jobs at intentionally mo talagang depende sa intention mo, no? Depende sa intention mo. Kung gusto mo talaga siyang mapatamaan is talaga at least 50%. Pero again, pwede mong laruin yan. Kung hindi mo naman talaga gusto siyang patamaan, maaring may sineset up ka na suntok. So, again, yung sinasabi ko, pwede mong paglaruan yung jobs mo. So, pwede mong mahina lang and then malakas. Or malakas, tapos sunod mahina. Or pwede mo ring pangtuon lang, ano? Kunwari job, pero itutuon mo lang. So lalaruin mo, ibig sabihin, pinapakita mo rin yung unpredictability mo. So hindi porke job, talagang todo bigay na every time. Pero kung intention mo, again, kung intention mo talaga na mapatamaan siya ng malakas, so loaded din talaga siya, at least 50%. So may impact talaga siya. Bakit kailangan may impact? Dahil dito mo talaga siya mapapakinabangan, ano? Pag tinamaan niyang kalaban, alam nila na masakit din 'yan. So hindi sila makakaisip na basta-basta sumabay ng suntok, dahil yung jab, yan yung pinakamabilis sa suntok, no? Pinakamabilis siya na suntok, mas pinakamalapit, and mas mabilis itapon, mas mabilis gawing pang-opensa. Unlike sa uppercut, kasi ang uppercut, talagang it takes time, no? Talagang medyo matagal yung ano mo. Lalo kung nandito ka, nanggagaling yung mga kamay mo, mas matagal yung travel niya. Ibababa mo pa siyang ganyan bago mo ipatamaan. And kung right hook naman, kung nakaganto, magti-twist ka pa ng katawan. Siyempre, kailangan malakas, hindi naman. So, ititwist mo pa yung katawan, ibubuka mo pa yan, tsaka mo
papakawalan. Yung straight naman, mabilis nga siya, pero yung distansya, mas malapit yung jab. So ito, kahit sa anong suntok, no? Kahit anong suntok, ito talaga yung mabilis. Mabilis makakarating. Now, pag tapo ng jabs, no, kahit anong suntok, ang mga kamay or mga braso mo, it should be relaxed, no? Should be relaxed. And while it's traveling, bago siya, hindi pa siya loaded, no? Hindi pa siya loaded. Relax lang siya. Habang dumadating siya, habang lumalapit sa kalaban, dun siya nagkakaroon ng pagtigas or yung tinatawag na impact. Bakit ganun? Dahil kung loaded agad yan, dito pa lang matigas ka na, tapos ibabato mo ng ganun, is mabagal yan, mabagal. Ngunit, kung ang jabs mo is relax lang, example, relax lang, mabilis. Pero kung loaded, di ba? Mabagal. Tapos, yung iba yung bilis ng relax lang yung jab mo. Pagdating mo sa dulo, sa landing area, sa landing, sa mukha ng kalaban or sa katawan, doon ka gagawa ng persa. Okay, yun naman yung malalakas sa suntok no? Hindi yung persado na agad. Yung may tama ka lang kung saan mo papatamaan. Hindi yung parang papatagusin mo yung suntok. Hindi yun yung malakas sa suntok. Ang malakas sa suntok, may hangganan siya. May hangganan siya. Okay, so pag suntok mo, nakarinig na dun siya sa hangganan niya na tinatarget mo, nandun yung persa. Pero kung yung walang hangganan, mahina lang yon. Kaya, again, sa punches is kailangan talaga short punches. No? Short punches. Pero dito pa lang tayo sa jabs. Sabi ko nga, kailangan magaan, relax, boom. Diba? Relax, boom. So, ganon yung paggamit ng tamang jabs. Iba-ibang position, relax, jab. Dito, relax, jab. Sa gitna, diba? Relax, jab. And then, again, gamit mo pantuon, mahinang jabs or pang-trap. So, kailangan talaga unpredictability. So, yan lang muna ang ating paksa. Ating tatapusin tungkol dito sa jabs, paggamit ng jabs, kung paano at ano yung rason, ano yung importansya, ano yung gamit talaga ng jabs. So again, jabs is very important. Yun lang muna, Craft Master, at itutuloy natin ang paggamit ng jabs. And muli, maraming salamat sa inyo.